Pwede ba daw mag-apply dito sa Hong Kong yung mga undergraduate or yung mga high school graduate lang dyan sa Pilipinas? At ano ba yung mga available na trabaho dito sa Hong Kong? So, hello mga baby loves ko. Grabe, welcome back sa aking YouTube channel. And sa mga hindi pa po nakasubscribe na bago pa lang dito sa aking YouTube channel, grabe. Don't forget to subscribe and paki-like and share na rin kung nagustuhan nyo yung video, and paki-click ng notification bell button para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. And ito na nga siya mga kababy loves, no? May nagtanong pa, ha? Sabi niya, anong oras daw yung pahinga ko dito sa Hong Kong? Ilang oras yung trabaho, may day off? Maraming mga katanungan ang gusto kong itanong, ang gusto kong sagutin mga beno. At ito na nga, sasagot ako ng mga ilang katanungan. Unang-una is, pwede ba daw mag-apply dito sa Hong Kong yung mga undergraduate o yung mga high school graduate lang? Ang sagot is yes. Kapag po kahit nasa ibang bansa, no, kapag domestic helper yung in-applyan mo, hindi na po kailangan na nakapagtapos ka. Ang importante mga be, marunong ka magsalita ng basic English, nakakaintindi ka, tapos madiskarte ka, no? At masipag. Yan lang po talaga. Siyempre, yung mga may marespeto, anong tawag dyan? And generous. Marami pa mga be. Yun ang mga pinaka-importante. Pwedeng-pwede ka dito sa Hong Kong. At yung mga basic English, no? Dapat marunong ka magsalita ng English kasi dito yung mga tao dito, English yung salita nila, no? English lang talaga ang communication ninyo, both side. And ang available na trabaho dito mga be is only domestic helper lang. So last year, no, nag-update yung government ng Hong Kong na pwede na mag-upgrade ng trabaho dito. Like domestic helper or kasambahay, mag-upgrade ka into skilled worker, like mag-teacher ka dito, mag-caregiver, or mag-apply ka ng trabaho sa mga yung salon, restaurant, pwedeng-pwede na. Basta, nandito ka na sa Hong Kong, nakapagtapos ka na ng kontrata, tapos may employer na sa'yo dito, mag-hire, or yung kung may kakilala kayo dito, i-refer kayo sa ganitong company, ganito, ganyan, pwedeng-pwede na. Kasi nung dati, hindi talaga pwede. Yung mga foreign domestic helper na nagtatrabaho dito is domestic helper lang talaga ang pwede nilang magiging trabaho dito. No? Pero ngayon, pwedeng-pwede na po tayo magiging skilled worker dito mga be. Kahit nga sa mga lalaki be, no, maraming mga driver dito. Pero, hindi yan sila hinired galing Pinas na driver. So, walang ganon. Hindi ko alam sa ngayon kung meron. Pero, I'm sure, no, sa lahat ng mga nakilala ko, mga beno, na mga naging driver dito, kasi kadalasan sa mga Pinoy dito, nagiging parang rin sila, mga vlogger. Yung sinishare nila sa Facebook, kung bakit sila nag-upgrade into boy or domestic helper into driver. So, ang sabi, dumaan muna sila sa pagiging gardener. Gardener, domestic helper. Pagka, niyan mga be, dito na sila, nag-aral sila ng driving lesson, kumuha sila ng license dito, at saka nag-upgrade o naghanap sila ng magiging amo nila, tapos yung trabaho is driver. So, ganun siya mga be. Dito, kailangan mo mag-aral, no, ng driver lesson, tapos may mga exam pa yan, dapat ipasa mo yun, bago ka magiging driver dito. So, wala pong driver, no? Hindi ako 100% na sure na yung mga driver or yung it means walang driver na mula sa Pilipinas na hinired ng agency, tapos pagkarating dito sa Hong Kong, naging driver kaagad. Wala po. Kasi, unang-una mga beno, bawal yun nung nakaraan. Pero last year, nagiging okay naman siya, no? Ang importante mga be, kung gusto nyo magkaroon ng magandang trabaho dito or mag-upgrade kayo into skilled worker, is dapat may employer na mag-hire sa'yo or
example, ni-referred kayo ng mga kamag-anak nyo, yun talaga ang solusyon, no? Pero kapag galing dyan sa Pilipinas ng mga agency, is gardener or boy or domestic helper, yun talaga ang unang step para makapag skilled worker yung mga lalaki o yung mga Pinoy dito sa Hong Kong. And mga be, sa totoo lang, marami ring teacher dito sa Hong Kong na mga Pinay, no? Pero dumaan mo na yan sila sa pagiging domestic helper. At yung iba naman is direct hired. Ayun yung isang way kapag kayo ay direct hired na mag-apply as a skilled worker dito sa Hong Kong, mabilis lang ang process nun mga be. So, kung gusto mo, no, mag-apply dito sa Hong Kong pero undergraduate ka, no problem, no? At kung itatanong mo ano yung agency ko, hindi na ako mag-refer ng ibang agency, no? Only yung pinagdaanan ko na agency or yung agency kung bakit or yung agency ko ang dahilan, no, kung bakit ako nakarating dito sa Hong Kong, yun lang ang i-share ko sa inyo. Walang iba kundi ang Kingsman Power Agency, no? Mga be, yan lang po ang ma-share ko sa inyo. And ngayon mga be, kahit na undergraduate ka or high school graduate ka, wala yung problema. Pwedeng mag-apply dito sa Hong Kong as a domestic helper. And grabe, halimbawa nakapagtapos ka, ito yung good news ha. Nakapagtapos ka like isa kang teacher, nurse, mga be, dito sa Hong Kong mas maganda kung gusto mo or gawin mo na lang na stepping stone ang Hong Kong. Alam nyo ba dito sa Hong Kong maraming nagko-cross country na mga degree holder na mga Pinay-Pinoy galing dyan sa Hong Kong, no? Graduate sila ng teacher, ng nurse, yung iba engineer, no? Pero hindi nila pinalam sa agency na ganyan yung nila, yung status nila or nakapag sila, kumbaga degree holder na sila. Kasi nga ginawa lang stepping stone yung Hong Kong. Kasi dito pwede po tayong or mabilis lang po tayong makapag cross country dito sa Hong Kong. So marami na akong kilala nakapag-Russia. So last month may na-terminate dito sa building namin, nag-Russia sila, no mga be. Ang binayaran nila is 140,000 pesos. Sa peso natin, sa Pinas peso, 140K. So, ngayon nasa Russia na sila. 4 sila be. Yung tatlo is nag-break contract, no? Nag-break contract sa mga amo. Tapos yung isa na-terminate. So, bali ang nagdala sa tatlo is yung na-terminate. Kasi may, may kaibigan siya na andito sa Hong Kong, nagparasya sila be, ang bilis lang ng process as in. Basta may pera lang kayo. Dito sa Hong Kong, napakaraming opportunity talaga. So, kung ikaw ay nakapagtapos or degree holder, tapos walang opportunity dyan sa Pilipinas, mahirapan kang mag-apply. Ganyan naman talaga sa Pilipinas. Backer is life. Kung wala kang backer, walang mangyayari. Ganon. Pero, kung ayun nga, paswertihan lang talaga. Kahit saang lugar naman, ganoon talaga yung mga mangyayari. So, ayun siya mga be, kapag punta sila ng Russia, ayun, ini-enjoy na nila yung nila doon, yung sahod. Kasi 8 hours lang work nila, pwede sila makapagpahinga sa loob ng 8 hours na trabaho. May boarding house sila. So, ganun, maraming opportunity talaga dito sa mga degree holder. And sa mga undergraduate naman, huwag kayong mag-alala again. Pwede po tayo mag-apply dito sa Hong Kong. So, ayan, ilang oras ba yung trabaho dito sa Hong Kong? So, sa mga hindi pa po nakakaalam na marami pa rin ang nagtatanong sa akin, no? Ang oras, based in my experience, no, yung status ko dito sa bahay ng mga amo ko, ang oras ng pahinga ko, oras ng gising ko, 6:30 AM. Pahinga ko, 9:30 AM. So, ilang oras yun? So, kayo na lang magbilang dyan. Mahina yung utak ko sa math. 6:30 AM, yung gising ko or start ng trabaho. Bali, yung gising ko is kadalasan, 5:30, 6, no? Tapos, 30 minutes mag-prepare ako, no, mga be. Tapos,
6:30 dapat nakalabas na ako ng kwarto. Then, sa gabi naman, ang nakalagay sa rules and regulation na binigay sa akin ng mga amo ko is before 9:30 tapos ko na lahat ng trabaho at pwede na akong pumasok sa kwarto, maligo at magpahinga. Yun ang nakalagay sa aking rules and regulation. So, bakit nakalagay na maligo at magpahinga? Kasi mga be, dito, tuwing gabi lang yung paligo, no? Tuwing gabi ka lang pwedeng maligo. Yan yung nila dito, culture or nakasanayan nila sa gabi maligo at hindi sa umaga. Pero ako nung dati, bago pa lang ako dito mga be, tuwing gabi ako naliligo. Kaso lang kumbaga winter, yung first year ko dito, nag-winter, hindi ko na kaya maligo ng gabi kasi sobrang lamig ng tubig, no? Para akong binuhusan ng ice. And lalong-lalo na yung heater ko dati is hindi siya maganda, no? Talagang naglalagas yung buhok ko. So, kumbaga, ang ginawa ko tuwing umaga na ako naliligo. So, ayun, medyo na yung buhok ko. Hindi na siya nalalagas. So, ayun lang siya mga beno. Pwede po na mag-apply dito sa Hong Kong as a domestic helper yung mga undergraduate at yung mga high school graduate. And wag kayong mag-alala dito sa Hong Kong is mahaba-haba ang mga pahinga na binibigay sa atin ng mga amo, no? Kasi dito sa Hong Kong sumusunod talaga sa patakaran ng gobyerno yung mga employer dito, no? Huwag niyong isipin na hindi maganda dito kasi kahit nasa ang lugar mga be, merong mangtas, no? Or mga hindi magagandang amo at meron ding magagandang amo. Kahit isa saang bansa yan mga be, balance talaga yan. Merong hindi mabait, merong mga mababait. Pero dito sa Hong Kong mga be, no, mostly sa mga employer dito, sumusunod sila sa batas, natatakot sila sa batas kasi yung mga pulis dito, pantay-pantay sila magtrato sa mga kasambahay at mga employer or yung mga lokal na tao dito sa Hong Kong. Wala silang kinakampihan. Doon sila sa tama at may ebidensya. Kaya, mga be, gora na. No? See you soon here in Hong Kong. And salamat sa panonood. Grabe. I love you all. God bless. Sorry sa salita ko, hindi po tayo pure Tagalog. Kaya, mga be, medyo, medyo iba yung tono ko. Hindi ako pure Tagalog. No? Nakikigamit lang ako ng salitang Tagalog, Chari. So, ayun, goodbye. See you on my next video. Love you.